Magandang araw po mga kababayan, mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo at welcome na welcome po kayong ulit sa YouTube channel ng Tinig ng Karunungan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, mga kababayan, meron tayong pasisikatin. Bigyan natin ng atensyon tong taong ito na si Epifanio Labrador. Isang YouTube content creator na may 150,000 plus na subscribers dito sa YouTube, ano. Etong si Epifanio Labrador, nang magsuri po ako sa kanyang YouTube channel, ang kanyang mga ikino-content ay usaping pangpolitika. Binabanatan niya yung ibang mga politiko, pinupuri niya yung politikong pinapanigan niya. At nakita namin, nasuri namin na sa kanyang channel ay kumakampi siya sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatuwid, may kinakampihan siya. At kapag may kinakampihan, mga kapatid, mga kababayan, alam naman na natin na madalas sa mga yan, tinitira. Binabanatan nila yung politiko na kalaban o sumasalungat doon sa politiko na kanyang kinakampihan. At hindi tayo nagkamali. Talagang binabanatan niya yung mga politiko na kumbaga kalaban ng pinapanigan niya. Ngayon, mga kababayan, mga kapatid, wala naman tayo dyan . I mean, okay lang, sige, wala tayong pakialam dyan. Hindi natin pakikialaman yung katulad nila sapagkat sila man din ay merong malayang pagpapahayag. Meron silang karapatan, freedom of speech and expression, ika nga. Okay lang, sige, walang problema. Nga lang, yung freedom of speech and expression, meron po siyang limitasyon. Walang problema kung magpahayag ka. Walang problema doon. Nga lang, meron din naman tayong mga batas sa Pilipinas na kapag sumobra ka na sa pagpapahayag ng mga hinaing mo, sa loobin mo, dapat responsable kang harapin. Yung mga nakaatang na parusa dito sa Pilipinas batay sa batas na ipinapatupad po dito. Bakit ko nga ba nabanggit yan? Kasi itong si Epifanio, parang sumobra na . Parang sumobra na. Nagpahayag siya ng kanyang saloobin. Ang sisti nga lang, binanatan niya ang kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Minura niya, ininsulto niya, niyurakan niya maging ang pagkatao ng kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Walang habas niyang pinagmumura, pinagtutungayaw ang ating leader, maging tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, ayoko na sanang bigyan ng atensyon niyang taong yan. Hindi ko na sana para talakayin pa yan dito sa YouTube channel natin . Ang totoo, yung napanood ko yung unang video niya, na ngayon ay wala na, hindi ko na makita. Ewan ko kung pinrivate ba niya. Kasi talagang yung comment section, naglabas yung mga kapatid ng sama ng loob nila . Diba? Kasi wala naman tayong ginawang mali sa kanya. Hindi natin siya ginawa ng personal na pagkakamali. Pero bakit niya tayo pinepersonal? Na maging ang pamamahala natin ay kanyang binabanatan at minumura. Di po ba? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pananaw when it comes to politics. Diba? Nga lang, ang pinagkaiba nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, wala tayong pinapanigang politiko. Ang pinapanigan natin ay yung para sa kapayapaan at kaayusan ng bansang ito. Kaso nga lang, itong vlogger na ito, palibas ay may pinapanigan, pati tayo dinamay. Diba? Pati tayo dinamay. Tapos sasabihin niya dun sa unang video na in-upload niya, wala naman daw siyang galit sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ang totoo, kaibigan niya pa nga daw ang ibang ministro sa Iglesia ni Cristo. Okay na daw sa kanyang ang Iglesia ni Cristo kaso nga lang medyo tumagilid niya. Eto, panoorin niyo yung isang clip ng nasabing video na parang pinrivate niya ata o nawala dahil sa na-report. Na-download ko yan na-download ko yan, Epifanio. Akala mo hindi ako makakapaglabas ng ebidensya? Ito, panoorin niyo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Ayan, mga kababayan, mga kapatid, malinaw na wala naman daw siyang galit sa Iglesia ni Cristo At okay na daw sa kanyang Iglesia ni Cristo kung tutuusin Nga lang,
tumagilid eh. Parang para bang may mali tayong nagawa. Kaya yung pagiging okay niya sa Iglesia ni Cristo, parang hindi na naging okay. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil lang sa isang bagay. Na yung bagay na yan, meron pa rin kaugnayan dyan sa politika. Palibasa, itong taong ito, isa sa may malisyosong pag-iisip at nilamon na ng political interest. Kasi nga may pinapanigan eh. May kinakampihan eh. Ano ang kanyang dahilan? Okay na nga daw sa kanya itong isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Nga lang, bakit daw natin pinagsalita si Attorney Marcoleta dyan sa National Rally for Peace? Parang doon umusok ang ilong niya. 'Di ba? Parang yung buong programa, okay na, ayos na. 'Di ba? Ayos na. Nga lang, bakit niyo pinagsalitaan niya si Attorney Marcoleta? Sinabi pa niya doon sa video niya na nauna na iba daw ang layunin natin kaysa doon sa nakasulat sa placard. Sa mga placard na ipinakita sa National Rally for Peace, gaya ng magkaisa, wag mang isa, unahin ng bayan, wag ang sariling kapakanan. Iba daw eh. Diba? Ibang-iba daw yung nakikita niya doon sa layunin natin kaysa sa mga nakasulat doon sa placard. Para sa'yo, Epifanio, iba. Bakit magiging iba? Kasi nga, ikaw, biktima ka ng malisyosong pag-iisip, tingin ko. Tingin ko ay napagdilim na ang isipan mo ng mundo ng politika. Kaya hindi mo na maunawaan kung ano talaga yung esensya at puro at dalisay na layunin ng sambayan ng Pilipino na nakiisa dyan sa National Rally for Peace. Gusto ko lang sagutin etong kanyang inirereklamo. Diba? Kasi ang kanyang reklamo, halata naman kasi daw na itong si Marcoleta, no? Kung tawagin niya, Marcoleta, ang totoo, ininsulto niya pa yan eh. Si Ka Marcoleta ininsulto niya pa yan. 'Di ba? Pag napanood yung video, di bale, eto, panoorin nyo na lang para talagang may katunayan tayo. Panoorin nyo muna itong video na ito. Yan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo. Pero pinagsalita nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Narinig nyo, mga kapatid, mga kababayan, kung paano niya yurakan at insultuhin ang isang abogado, ang isang profesional na si Caro Dante Marcoleta. Pinagsalitaan niya ng masama, ininsulto niya. Diba? Bakit? Dahil lang sa kanyang political interest. Kasi nga, meron siyang kinakampihan. Ngayon, bakit daw natin pinagsalita yan? Kung hindi raw talaga namumulitika ang Iglesia ni Cristo dyan sa isinagawang National Rally for Peace, bakit daw nating hinayaang magsalita ang isang politiko sa entablado? O ito, Epifanio Labrador ha, makinig ka. Total, tingin ko na may naghahanap ka ng sagot. Hindi ka lang basta nangweng-question. Ito yung sagot na gusto naming maunawaan mo. Si Caro Dante Marcoleta ay kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaanib yan sa kapatiran namin. Ikalawa, nagsalita siya sa entablado hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang attorney. Bakit siya hinayaang magsalita doon sa entablado bilang isang attorney? Sapagkat siya ay may kaalaman sa batas. At yung esensya, yung adhikain at layunin ng National Rally for Peace ay upang ipaunawa, partikular yung programa na yun, partikular yung bahagi na yun ng rally na kung saan pinagsalita nga siya, yung bahagi na yun ay upang mas ipaunawa sa sambayan ng Pilipino kung bakit tayo nagsasagawa o kung bakit kami nagsagawa ng National Rally for Peace. Ano ang ipinaliwanag doon ni Attorney Marcoleta? Yung tungkol sa batas ng impeachment complaint. Ano yung tungkol sa batas ng impeachment complaint? Yung proseso nun. Ang totoo, Epifanio, baka hindi mo pa napanood yung isang interview ni Ka Marcoleta. Meron siyang sinabi na hindi naman siya tutol sa impeachment complaint sapagkat yan ay nasa saligang batas. Hindi kami tutol din dyan. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, kaming mga nasa kapatiran, wala kaming tutol kung mag-i-impeach. Ang totoo, meron nang na-impeach sa kasaysayan ng ating bansa na mga politiko. Ang isa pa nga doon ay Pangulo pa. Nangialam ba kami?
'Di ba? May narinig ba kayo sa amin? Ang amin, Epifanio, at lalong-lalo na sa mga kababayan namin na kahit papano ay gusto pa rin makaunawa, nasa saligang batas ang impeachment complaint. Wala kaming tutol dyan. Sige, gawin nyo yan. Nga lang, wala na sa panahon. Paano wala na sa panahon? Aagawin lang yan ang atensyon. Aagawin lang yan ang oras at panahon ng ating mga mambabatas para sana'y unahin ang mas lalong malala na mga krisis at problema ng ating bansa. Kakapasok lang ng impormasyon sa amin kahapon o nung nakaraang araw. Alam nyo ba na sa loob ng 8 araw, baka hindi ninyo napapansin, lalo na kayong mga may malisyosong isipan, sa loob ng 8 araw, mahigit sa 5 o baka nasa 8 na rin yung mga kababaihan natin na nabiktima ng pang-aabuso, nabiktima ng pangmomolestya, ng sexual assault, ng rape. At ang karamihan sa mga yan, minor de edad. May 4 na taong gulang, 4 years old. Ang isa doon, ang isa 6 years old. Ang isa ginang pa, matanda na. Yan yung sinasabi namin na napakaraming problema ng bansa. Ang kamatis nung nakaraan, ang presyo niyan 20 hanggang 30 pesos ang isang piraso. Bakit pa uunahin yung impeachment complaint? Lalo na nang sinabi nga na yung impeachment complaint na yan isinulong lang para sa sariling kapakanan ng isang bahagi ng grupo ng mga politiko. Bakit nila inuuna na usigin ang isang tao na hindi sumasang-ayon sa proseso ng batas kaysa sa unahin na iproseso ang problema ng bansa? Epifanio Labrador, uulitin ko, nagsalita dyan si Caro Dante Marcoleta hindi bilang isang politiko. Anong katunayan? Nangampanya ba si Caro Dante Marcoleta doon sa entablado? Sinabi ba niya doon na, o kayo mga kababayan, ako si Rodante Marcoleta, iboto ninyo para sa Senado? Meron ba siyang sinabing ganon? Kung meron, Epifanio Labrador, kung meron, magpakita ka ng isang video na nangampanya doon si Ka Marcoleta. Kapag ka meron kang naipakita, shutdown ko tong channel na to. I-delete ko itong YouTube channel ng Tinig ng Karunungan. Pag meron kang napakita, pero kung wala kang maipakita, shutdown mo yung channel mo. Hihingi ka muna ng public apology sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, maging sa aming namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo. Yung public apology na yan, ipapost mo yan hanggang sa makarating sa lahat ng kapatid at lalong-lalo na sa aming leader. At pagka nakaabot na, dun mo lang isa-shutdown yung YouTube channel mo. May maipakita ka lang na isang ebidensya na nangampanya si Ka Marcoleta, sige, didelete ko channel ko. Bakit malakas akong maghamon? Sapagkat hindi nangampanya ang sino mang politiko doon. Oo, may ilang mga senador ang pumunta doon. Katulad nila Senador Robin Padilla, sila Bongo, sila Bato, sila Mocha Uso, nandun din. Si Isko, andun din. Pero alam mo ang bilin sa kanila, Epifanio, hindi sila pwedeng umakyat sa entablado sapagkat sila nga ay mga politiko, lalong-lalo na kung sila ay mangangampanya. At kung umakyat nga doon si Caro Dante Marcoleta, siya'y may karapatan sapagkat siya'y kapatid at the same time bilang isang attorney at hindi bilang isang politiko na kumakandidato o nangangampanya. Umakyat siya doon sapagkat siya ay isang abogadong may karapatang magpaliwanag sa due process when it comes to impeachment complaint. Bagay na hindi mo nauunawaan sapagkat meron kang pinapanigan. At dahil dyan sa pinapanigan mo, dahil dyan sa malisyoso mong pag-iisip, minura mo ang mga Iglesia ni Cristo. Pati ang aming namamahala, minura mo. Sana, Epifanio Labrador, matauhan ka. Sapagkat nasa Biblia.
Yung pagtutungayaw na yan ay masama at sa dyablo. Tapos, kung makapagsabi ka dito sa recent video mo tungkol sa aming mga iglesia ni Cristo at sa aming pamamahala, na kesyo kami ay iglesia ni Manalo, kami ay kulto at kami ay sa dyablo sapagkat kami ay kesyo pumapanig at nagtatanggol ng isang magnanakaw, ba't di mo siyasatin yung sarili mo? Ipinagtatanggol mo ba talaga ang tama at dapat? O baka dahil sa meron ka lang pinapanigan at gusto mong manaig yung gusto mo para doon sa politikong kinakampihan mo? Kasi kung talagang kakampi ka ng katwiran, bakit ka nang yuyurak? Bakit ka nagtutungayaw? Alam mo bang sa Biblia, ang mapagtungayaw ay sa dyablo? Ngayon, binibintang mo sa amin na kami kakampi ng magnanakaw, na kami ay tagapagtanggol ng magnanakaw, at tumanggapaan niya kami ng bilyon-bilyong piso. Sinong politiko ang kayang magbayad ng bilyong piso kahit kaninong tao para sa sariling kapakanan? Sige nga. Baka hindi mo pa nakikita yaang mga naglalakihang infrastructure and projects ng Iglesia ni Cristo. Yung Philippine Arena, nagawa ba yan ng gobyerno natin? Nagawa ba yan ng isang politiko? Philippine Arena that cost 9.4 billion pesos? Tapos sasabihin mo, babayaran lang kami? At yung Philippine Arena na yan, yung budget dyan, panahon-panoon ng namahala ng dating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eranio Manalo. Sapagkat yung Philippine Arena yan, nakita na nila yan at panukala na nila yan. Na gusto nga nilang sa isang napakalaking venue, matipon doon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin mo, binayaran kami ng bilyon at ipagtanggol ang mga magnanakaw? Ang aming ng statement, wala kaming tutol sa impeachment complaint sapagkat yan nga ay nasa saligang batas. Pero kung yang impeachment complaint aagaw sa atensyon at panahon at oras ng mga mambabatas na ang dapat unahin para sa kapakanan ng bansang ito, yun ang tutol namin. Unahin kaming mga mamamayan sapagkat karapatan din namin yun. Sasabihin mo pa, relihiyon kami. Bakit kami nangingialam dyan? Itanong mo yan. Itanong mo rin yan sa mga leader pa, tagapagturo ng relihiyon. Baka nga isa ka dyan sa relihiyon na yan. Na kinakasangkapan ng mga politikong nasa panig mo na nagsusulong din ng impeachment complaint. Anong pinagkaiba nun? Kung yun din naman pala basehan mo. Hindi ba't kumukontra ka lang sa sarili mong mga salita? Hindi ba't kinakalaban mo lang din ang sarili mong katwiran, Epifanio Labrador? Kaya sa susunod, bago ka magngangaw-ngaw, mag-isip muna ng mabuti. Gamitin ang kokote. Ipinagkaloob ng langit yan para gamitin natin. Para, hindi lang para unawain ng isang panig, kundi para unawain ng kabuuan. Uulitin namin, yung National Rally for Peace ay rally ng sambayan ng Pilipino sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. May iba't ibang relihiyon dyan na pumunta. Ang totoo, may na-interview nga ang Iglesia ni Cristo na isang ministro ng Presbyterian Church na si Sir Armando. Maging mga paring Katoliko, pinupuri yung rally na yon, sapagkat napagkaisa nga ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo ang sambayan ng Pilipino kahit na iba-ibang paniniwala. Yung National Rally for Peace na yan, mga kababayan, ay isinagawa natin para ipadama sa gobyerno na unahin tayong mga mamamayan sa Pilipinas at hindi para gamitin ang kapangyarihan nila para usigin ang taong gusto nilang usigin. 'Di ba? Unahin tayo, wag yung sarili nilang kapakanan. Kaya nga 'di ba, ang sabi sa placard natin, ang isa sa sabi doon ay unahin ang bayan o mamamayan, wag ang sariling kapakanan. Bayan muna. 'Di ba? Magkaisa, wag mang-isa. Yun ang nasa placard natin Ewan ko ba dito kay Epifanio Labrador kung talagang inunawa yung kabuuan ng programa at kabuuan ng layunin ng Iglesia ni Cristo, o baka katulad lang din to ng iba na pumipili lang ng gusto nila para may maipambutas dyan sa isinagawang National Rally for Peace kasi nga may pinapanigan ka. Diba? Kasi nga may kinakampihan ka. Ang totoo, yung ginawa mo, Epifanio Labrador, may kaso dun Diba? May kaso dun. Maaari kang maharap
sa kaukulang parusa ng batas ng Pilipinas eh. Pero sa akin naman, no, sa sarili kong palagay, ipapanalangin na lang kita. Yun kasi ang turo ng leader namin ng pamamahala namin sa Iglesia ni Cristo Ipanalangin ng mga kumakaaway, 'di ba? Sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, 'di ba? Ipagpasa Diyos na lang namin na sana makaunawa ka sa gusto naming ipahayag, sa gusto naming iparating, hindi lang ng Iglesia ni Cristo, kundi ng kabuuan ng Pilipino. Kasi ikaw, Epifanio, pinapalabas mo na marami kayo dyan sa panig mo na parang buong bansa, hawak ninyo na buong Pilipino ang gusto matanggal yan, ma-impeach yan. Wag mo naman idama yung ibang Pilipino na ang gusto kapayapaan lang. Wag mo naman sanang gamitin yung pagiging influencer mo para hikayatin o mangmanipula ng mga tao para sabihing malaki kayo. 'Di ba? Wag naman sanang ganon. Sana ang unahin natin yung kapakanan at kapayapaan, yung kaayusan, yun ang isulong natin bilang mga influencers at content creator, Epifanio. Tayo naman may kanya-kanya tayong katwiran sa sarili Pero sana yung katwiran natin, yung pangkabuuan at wag yung pang kinakampihan lang. Ako, may kinakampihan ako. Anong kinakampihan ko? Yung kapayapaan. Sinong kinakampihan ko? Yung mga tao na nagsusulong ng kaayusan para sa bansang ito at para sa mamamayang Pilipino. Epifanio kung gusto mong kagatin yung hamon ko sa'yo tungkol dyan sa ebidensya kung nangampanya ba doon si Camarcoleta na kapag kami naipakita ka, sige, i-delete ko, i-shutdown ko yung channel ko at kapag wala ka naipakita, magpa-public apology ka. At ikaw naman ang magsha-shutdown ng channel mo, hihintayin ko kung sasagot ka. At kapag sumagot ka, welcome na welcome po yan. Pag-uusapan natin yan, Epifanio. Ayun lang naman. Yun lang naman ang saloobin ko, Epifanio. At mga kapatid, ito naman, sa mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, hindi naman na bagong bagay sa atin ng ganitong tao Talagang noon pa man, sa panahon pa lang ng kapatid na Felix Manalo, meron ng mga nang-uusig. Ang totoo, sa panahon pa lang ni Cristo, 'di ba? Ang sabi nga kasi, kapag ka nagsasabi ka ng katotohanan, sabi ng Biblia, talagang pag-uusigin ka. Aalimurain ka, kasi nagsasabi ka ng totoo At mabuti yung layunin natin ano ba yung katotohanan ng sinabi natin sa pamamagitan ng National Rally for Peace? Ang Panginoong Diyos ay Diyos ng kapayapaan at kaayusan at ayaw niya ng kaguluhan. Hindi ba't biblical yon? Kaya ngayon, tignan nyo, nakakaranas tayo ng pang-uusig. Sa katulad ni Epifanio, natutuwa pa kami. Natutuwa pa kami kasi kami pinag-uusig ninyo. Lalo lang na napapatunayan na ang Iglesia ni Cristo ay nasa katotohanan at katuwiran at talagang tama ang ipinaglalaban namin. 'Di ba? Na talagang ang Diyos ay sumasa amin. Bakit? Sabi ko nga, kanino ba ang mga taong nagtutungayaw o palamura? Ikaw na sumagot niyan. 'Di ba? Basta yung dun sa sentidong 'yon, napatunayan ko na talagang ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo sa Diyos, no? Ayun lang, Epifanio, At sa mga kapatid ko, patuloy po tayong manalangin na sana ay magtuloy-tuloy na ang isinusulong nating kapayapaan sapagkat after ng National Rally for Peace, good news, inunawa na tayo ng karamihan sa mga mambabatas natin at meron ng mga politiko na nagsiatrasan na. Halimbawa na nga dyan ay si Congressman Abante, na isa sa mga nagsusulong ng impeachment complaint, pero ngayon ay umatras na si Abante. Ayun lang po mga kababayan, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, paalam.